kaibigan. Sa sobrang galing po, di ko na perfect. Oh my gosh, ang hina nyo naman. Bakit ikaw yung nakuha mo? Oh, perfect! Ang gagaling ng mga katabi ko. Ano yan? Perfect! Ang gagaling ng mga katabi ko. Ay! Alam mo na kasi yung dati mo. Ang gaya na na. Pero asar na asar ako sa teacher natin. Bakit ako rin? Nakita yung... Napaka-strict ko naman. Hindi ako nakakilig. Sa akin yun eh. Kasi na-prepare ko na pero kinuha pa niya yung bagyo ko. First na tayo, Tol. Ay, alam ko lang. Merong save na yung sabaw. Meron? Meron ba? Alam mo ba yung Paano yung hindi siya nakawa? Oh, yung shoes. Yan. So may halawan para tayo fair. Oo, fair tayo. Balitan natin tong mga shoes natin. Yan. Yan. Para makiuso tayo sa puso. Puso. Tara na. Tara. Pero bukas Yes. bukas tayo sa dati nating tagpuan mga friends. Sige. Bye. Ingat na lang. Pagka-uwi ni July sa kanilang bahay, Shucks, so, wala akong pambili ng shoes. So. Wala akong pera, wala akong work. So. Aha! Pero may pera yung parents ko. Pinawala ko na ako. Kukuha lang ng anak ko eh. May pera kayong daddy. May pera yung daddy ko yung pera. Ayun, baka pala. Ulit ko na lang lahat para hindi halata. kinabukasan, nagkita-kita ulit ang tatlong magkakaibigan para pumuntang SM. Hello, friend. Saan kayo? Pwede naman. Ang tagal nyo ah. Ay, nandiyan. Tara na. Uy, baka wala ulit pambili si John. Oo nga, ikaw na lang lagi kulang pera. Oo eh. Meron ako ngayon. Meron. Syempre, ako pa. So, libre ka ng lockdown. Sige. Wait lang, kapakilala ko lang yung anong boyfriend ko. Yung babe ko. Ay, siya. Ay! Hello. Mga friend ko. Huwag mo kong taluin ko ah. Grabe ka naman. Hindi kami pula. Ha? Hindi kami pula. Oo, grabe naman. Magkano lakad natin ngayon? Sa SM bro. Sa item. Oh. Yes, every time. Libre mo kami ako. Sa... Sa patyo. Sada tayo. Anong oras na? Sige, tara na. Sige. Tara na. Samantala, sa kabilang banda, Friend! Oo. Nandito ba mo eh? Friend! Uy, Iba naman yan, kaya aga-aga. Iinom? Sino mga yan? Kaya nga, makapat ako ng buhay. Oo nga eh. Ang babae yung tao, may babae yung tao. Pause
Kinabukasan, sa paaralan, nilapitan sila ng isa nilang kamag-aral. Kaya doon na lang tayo. Ano naman pinanood mo? Lalo ka na lang kaya. Alam ko, my God. Yan pa, di ka na nagbabago. Kaya, magbayad na lang tayo. Hindi mo marami akong pera. Tara, tara, tara. Sige, tara tayo. Winter. Alis na lang tayo dito para mag-iwan pa dito. Doon na lang tayo sa McDo na lang tayo. Uy! Doon na lang sa Jollibee. Oo, mas usual lang. Pero oo, kasi dipinto siya pala. Sarap ng pagkain ko. Kaya nga, nakaka-ignorante naman yung kanila. Oh, mga classmates! Oh, Ay, classmate. Ah, Ay, hello. invite ko sana kayo sa church. Gusto niyo ba pumunta? ay, ayoko dun. Ay, hindi. Boring. Ayoko rin papalit ng religion gawin. Ah, basta ganito na lang. Sasabihin ko yung place kung saan kayo pupunta. So, oo. Sana ay makita ko kayo doon sa Agape, doon sa KM5, papasok doon sa S2S ngayon. Yung sa, doon sa center ng S2S, tapos yung dalaw, pasok lang kayo doon, makikita yung mga church. Hope to see you! Thank you. Okay, bye-bye! Wala ba tayong lahat? Wala. Sabi ko na lang tayo. Nagpuntaan magkakaibigan Punta sa na lang tayo, Agape. baka may chicks. Parang hindi ka naman. Church ba to? Kaya church to? Boring naman. Boring. Pastora, ito pala yung mga classmates ko. Ay, hello, classmate. Hello! Si Glenn pala, tapos si July at saka si Jezebel. Thank you so much. Buti naman nahanap nyo itong agape. At saka buti naman nakapunta kayo ngayon. Welcome na welcome kayo dito ha. Ganito na lang. Feel at home. No? Upo kayo dito. Ayan. Bigyan mo naman ng upuan yung invite mo. No ba? Okay, ayan. O, diba? So yun, huwag kayong mahiya. Feel at home lang kayo dito. At enjoy nyo lang kung ano yung mga pangyayari na gagawin natin. Ngayon, ito yung time na meron akong tatanungin sa inyo. Meron kayong mga kasama dyan, nakikita nyo naman, no? Yan, welcome kayo. Say hi sa kanila. Ayan, welcome natin yung mga bagong mga kasama nyo yung Youth Quest. Okay, at ngayon nga, alam nyo ba, meron akong tatanungin sa inyo. Kayo mga estudyante, tama ba? Kayo nagmo-module at saka nag-online? Ayun. Alam nyo ba kung kailan kayo nga ay magkakaroon ng face-to-face classes? Hindi nyo alam, tama ba? Okay, ngayon ang tanong naman, alam nyo ba kung kailan din kayo mamamatay? Ha? Hindi? So wala tayong kasiguruduhan, no? Hindi natin alam kung ano mangyayari sa bukas. Tama ba? At alam nyo, ngayong pandemic, madaming mga namamatay, kung hindi man dahil sa pandemic, dahil sa COVID, meron din namang maagang namamatay dahil sa sakit. Kahit mga bata na katulad ninyo, pwede silang mamatay. At minsan, bagay yun ang kinakatakutan ng karamihan. Takot ka bang mamatay? Slide? Pero takot ka, no? Bakit ka kumakain everyday? Diba? Takot tayong mamatay, kaya tayo kumakain everyday. Kasi kung hindi ka takot mamatay, okay lang, diba? Huwag mo na pakainin sarili mo para maging weaken ka at saka mamamatay
mamamatay ka na. Pero takot tayong mamatay. Pero ang isang mas katakot-takot na bagay ay yung mamatay ka na walang hanggang kamatayan. Alam niyo ba na mayroong ganun? Pwede ka mamatay na walang hanggan. Hindi lang physically na mamamatay ka, pero mamamatay ka na hindi ka namamatay. Nagigets mo yun? Namamatay ka na hindi ka mamamatay, na nahihirapan ka. Ngayon, nakakaramdam ba kayo ng hirap ng buhay ngayon? Nahihirapan ba kayo sa module? Nahihirapan ba kayo sa loob ng tahanan ninyo? May mga problema doon? Yes, may mga problema tayong pinagdadaanan ngayon and it's painful. At ganoon din, pagdating sa pagkamatay mo sa iyong soul, no? Pagka ikaw ay namatay ng walang hanggang kamatayan, mas mahirap doon. So walang may gustong pumunta doon. Alam niyo ba ang rason? Bakit mayroong ganun? Bakit ka mamamatay? Alam niyo ba ang rason bakit tayo namamatay? Bakit kaya? Alam niyo ba kung bakit tayo namamatay? Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan, yun ang rason kung bakit namamatay ang tao. Sabi niya sa Bible, no? Ano yung sabi niya doon? The wages of sin, no? Lahat ng tao ay nagkasala. For the wages of sin is death. Paano bang Tagalog nun? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Merong kabayaran pala ang kasalanan kasi. Kaya sa bawat pagkakasala ng isang tao, meron yung kabayaran. At yun ay kamatayan. Yun ang rason kung bakit mamamatay ang tao physically. Pero alam niyo ba ang pinaka hindi magandang nangyari nung nagkasala si Adan at Eva? Sila kasi ang unang nagkasala. Namatay sila spiritually. Nawala yung kanilang fellowship kay God. Dahil napakaganda ng kanilang relationship kay God. Meron silang direct access kay God. Nararamdaman nila yung presensya niya. Pero dahil sa pagkakasala, namatay yung kanilang spirit. Kaya yun ang rason kung bakit kailangan ang bawat isa sa atin ay mabuhay muli. No, maipanganak muli. Mabuhay muli. Maipanganak muli. To be born again in spirit. Yun ang rason nun. At pag ikaw ay wala sa iyo si Jesus sa buhay mo, ang mangyayari sa iyo ay talagang mapupunta ka sa walang hanggang kamatayan. Yun ang mangyayari po sa bawat isa sa atin. At isa pa, ayun nga, na tayo ay mamamatay physically. Yan nagkakaroon ng physical death. And ano ba kasi ang kasalanan? Napakatindi nitong kabayaran ng kasalanan. What is sin? Ang tanong, ano ang kasalanan? Alam niyo ba kung ano ang kasalanan? Ang kasalanan ay disobedience or, ano Tagalog? Disobedience to God. Okay? Disobedience to God. Kapag tayo ay nagdi-disobey kay God, nagkakasala tayo. Maalala niyo yung 10 Commandments? Yes. Ang sabi niya doon, love hindi 10 Commandments. Thou shall not have no other gods before me. Wala ka dapat ibang Diyos kundi ako lang. Pero minsan, sa buhay ng bawat sa atin, meron tayong mga wino-worship. Meron tayong mga wino-worship, alam niyo na yun. Meron tayong mga wino-worship na mga gods sa buhay natin. No? Pwede wino-worship natin yung ating pag-aaral, wino-worship natin yung ating family. Kasi pagka nawala sila, parang wala na rin sa ang buhay natin. Pero sabi niya doon sa command niya, thou shall not have no other gods before me. Mawala ng lahat, pero kung nandiyan ang Diyos, okay lang sana. Okay? Tapos ano pa? Thou shalt honor thy father and thy mother. Yun, mga nababiolate natin yun. Kaya sino ba dito magsasabi na wala siyang pinuring God aside from kay God na yung totoong God? At sino dito ang magsasabi, kinonor niya talaga ng buong buhay niya at buong puso niya kanyang mga magulang? Never siyang nag-disobey, never siyang nag-isip ng masama sa kanyang mga magulang, never siyang nagalit, never na nagsama ang kanyang loob. Meron ba dito sa inyo? Wala. Meron ba? Wala nagtaas, so wala talaga. So ibig sabihin tayo makasalanan. We sin. And ang kabayaran ng ating kasalanan ay, ano? Kamatayan. Tayo ay mamamatay. So yun ang katotohanan. Mamamatay ang bawat isa sa atin physically at mamamatay din tayo eternally, and that is going to hell. Okay? Ang eternal na kamatayan ay yung pagpunta natin sa hell. Na mamahihirapan tayo doon na kahit na hirap ka na, hindi ka pa rin mamamatay. Buti dito sa ibabaw ng lupa. Kasi kapag ikaw nahirapan at nalagutan ka ng hininga, tapos na ang pain. Pero sorry na lang. Kasi kahit mamatay tayo physically, buhay pa rin, ay hindi pa rin, meron tayong pupuntahan after we die, after this life. No? At either you will die eternally or you will live eternally. Okay?
Alam niyo ba ang sabi niya sa Romans 6:23 na yon? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So merong regalo. That's the good news. Merong good news ngayon. Merong regalo ang Diyos. Alam niyo kung sino ang kanyang regalo? Hindi ano, pero sino. Okay? Ang kanyang regalo is si Jesus Christ. And that is the answer. That is the solution. Na kahit na merong physical death, no? Pwedeng hindi ka mamatay eternally. You can live eternally. At ang kagandahan, ngayon na nabubuhay ka ngayon sa ibabaw ng lupa, because of what Jesus Christ did on the cross, pwedeng mabalik yung relationship mo kay God the Father. Magkakaroon ka ng access sa ating Heavenly Father. Magkakaroon ng magandang relasyon sa ating Amang nasa langit. Gusto niyo ba yun? Yeah, gusto niyo ba yun? And so, how is that? Paano nagiging, ngayon ang solusyon si Jesus Christ? So, ano ba kasing ginawa ni Jesus Christ? Jesus Christ suffered on the cross of Calvary. No? Siya yung nagbayad ng penalty. Kasi kasabi natin kanina, may kabayaran ng kasalanan. At ang kabayaran niya is death. Sino ang umako nun? Si Jesus Christ. Siya yung nagsuffer doon sa cross. Siya yung namatay doon sa cross. Imbis na ikaw at ako. Okay? Imbis na ikaw at ako, ang nagsuffer doon sa cross ay si Jesus Christ. But you know, the good thing is, hindi lamang siya namatay doon sa cross. Siya ay nag-resurrect. Nabuhay siyang muli. And that is what we are celebrating every Easter Sunday. Diba? Yung parang gano'n na. After 3 days, after na siya ay namatay, nabuhay siyang muli. At yun yung nagbibigay sa atin ng hope. Yun ang opportunity na nagbibigay sa atin na pwede tayong maligtas. Okay? So, merong kaligtasan kay Kristo. You can, pwedeng hindi mo ma-experience ang eternal death. Masaya ka ba doon? Masaya ka ba? Hindi mo, by default kasi talaga mapupunta kang impyerno, Jessa. By default yun. Pero masaya ka ba ngayon na nalaman mo na pwede pala magkaroon ka ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos Ama? Yun. Kung masaya ka ngayon, ito ay gift na ino-offer niya sa'yo. Regalo ito. Hindi mo ito pinagtrabahuan dahil mas mabait kang anak. Hindi. No? Ito ay regalo. Dahil madami kang ginagawang maganda, ito ay regalo. Ibig sabihin, hindi ito pinagtrabahuan. Kusang binibigay niya yan sa'yo. Walang kapalit yan. Pero ang gagawin mo lang, kailangan mong tanggapin. Okay? Itong regalo niya na to, na salvation para sa'yo, kailangan tanggapin mo. Like for example, kailangan lang ako. Ito, ibibigay ko sa'yo. Ito yung regalo ko para sa'yo, Jessa. Kailangan mo itong tanggapin para ka pa sa'yo. Kasi yung kahit na Jessa, kay Jessa ito, nakapangalan sa'yo, Jezabel. Pero kung hindi mo aakuin, hindi mapapasa'yo. Sige sa'yo to, Jessa. May enjoy mo ba ito? Hindi, kasi wala pa sa'yo. Nasa hawak ko pa. Nagagawin mo? Kukunin mo. Ayan. So yan. Kailangan mong i-receive. Sabi niya doon sa kanyang salita, to those who receive Him, He gave the right to become children of God. Kapag tinanggap mo si Jesus Christ sa puso mo, naniwala ka sa kanyang ginawa doon sa cross, at naniniwala ka na siya ay nabuhay muli, that God raised Him from the dead, then you will be saved. So yun. Ngayon, tayo ay mananalangin. Tanggapin natin si Jesus Christ sa ating buhay. Okay? Lord, thank you so much po. Ako po ay, alam ko po at nakikita ko na ako nga po ay makasalanan. Marami po akong disobedience po sa inyo. Pero Lord, nagpapakumbaba po ako sa iyo ngayon, Lord God. Lord, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas. At kinukumit ko po na yung aking buhay. I'm submitting my life to you. At kayo na po yung siyang masusunod. Kayo na po yung siyang may-ari ng aking buhay. Lord, thank you so much sa opportunity ko na ito na pagpapatawad nyo at pagbibigay nyo ng bagong buhay sa akin. Ito po yung aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Pagkatapos ng youth quest, Grabe naman yung message. Ang ganda ng message. Kaya nga, may nagpangalang pala ng Jesus. Grabe nang yung ginawa niya. Namatay siya para sa akin. Siguro yung boyfriend ko, hindi na kayang mamatay para sa akin. Hindi na lang may Jesus na nakatay. Friend, grabe na yung sinasabi ko. Grabe yung conviction sa akin ko. Na hindi ko kasi sinasabi sa inyo na talagang hopeless talaga ako. Parang walang pag-asa dito sa mundo. Pero nung nakinig ko yung sabi na ng Jesus na namatay para sa akin, hanggang sa pakiramdam at na buhayin ako ng loob. Na para bang gusto ko ulit pumunta sa church. Next. dahil nangusap ang Panginoon sa magkakaibigan, tuloy-tuloy silang nagpunta sa youth quest
Sunday service at dahil gusto pa nilang mag-grow, nag-attend na rin sila sa cell group. During the cell group, na-share ang tungkol sa repentance. Bilisan niyo malilit na tayo sa cell group. Cell group. Oo, si Lola. Support na naman. Masarap makinig ng salita ng Diyos. Ay, hello. Hello, salamat naman at nakapunta kayo. Thank you din sa pag-invite. So, nung last, na-topic natin yung about sa repentance. So, nais ko sanang tanungin kayo kung ano sa tingin nyo ang nagpapalayo sa inyo sa Panginoon? Ikaw, Jezabel, sa tingin mo? Ito po siguro ngayon is na-realize ko po na ngayon may karelasyon po ako pero yung boyfriend ko is hindi po siya nag-attend ng church. Yung nga hinihilan niya ako sa mga maling gawain, sa mga kunwari tulad ng mga pag-iinom, ganun, and sa pagpa-party, ganun. And doon ko nga na-realize na mali pala yun, na dapat hindi ako nakikipag-confront sa mga pattern dito sa ating mundo. Yun siguro, yun ang aking na-realize sa akin, na may mali yung relasyon ko ngayon. Ako naman is, hindi ko po sinusunod yung mga magulang ko. Nagsisinungaling po ako sa mga magulang ko. Tapos, nangungupit pa ako ng pera para po pambili ng pauso. Yun po sa akin. Dati lang ako. Bakit? Nakiyak ko po yan. Hirap sabihin, pero gusto ko ma-separate ko din. Parang ko lang mga rason, ano? Ko, cake lang ano ba? Ear, ganun ako. Yun ang parang nagpapalayo sa akin sa Panginoon. Okay, so ngayon na nalaman nyo na kung ano yung nagpapalayo sa inyo sa Panginoon. As an application, tayo ay mag-pray. So, ililid ni Jezabel. Thank you, Lord, for this day, Lord God. Patawarin niyo po kami, Lord God, na yung mga dating kasalanan namin, Lord God, patawarin niyo po kami sa amin. At Lord, tulungan niyo po kami na magbago dahil hindi po namin kaya magbago kung kami lang, yung sarili lang namin ang tutulong. Pero we need your help, Lord Jesus, na para pagpunin niyo po kami. Thank you, Lord. Kasi napatawad niyo po. Thank you, Lord, kasi namatay ka sa cross para sa amin, Lord God. Thank you, Lord, sa love mo na hindi ma-measure na love mo po sa amin, Lord God. Thank you, Lord, God. This we ask in your precious name, in Jesus' name. Amen. Guys, see you again sa next Sa kagustuhang iwanan ang dati nilang kasalanan, desidido ang magkakaibigan na gawin ang kanilang application tungkol sa repentance. Ay, hello. Kumusta? Saan ka ngayon? Asan kahit nakita ako sa dating face, Ay, doon sa dating takbuhan natin. kung sana may sabihin sa'yo. Ano ba yun? Sige, punta na ako. Sa iyo na ako dyan. Bye. Ay! Sabi. Ano ba yung sasabihin? Next time tuloy ako. Ganito kasi yan, Jomar. Ngayon is, Na-realize ko na mali pala itong ginagawa natin. Yung mali itong relasyon natin, this is not the right time, and gusto ko lang sabihin sa'yo na gusto ko na makipaghiwalay, and sana maintindihan mo
years, isipin mo naman sa malaking 5 years. Ano bang, meron ka na bang ibang lalaki? Hindi naman yun yung rason ko para makipaghiwalay sa iyo, Jomar. Gusto ko lang na ngayon kasi is kontento na ako sa meron ako. And alam mo yun, yung puno-puno na ako ng pagmamahal na nanggagaling kay Lord na at ayoko naman na patuloy tayong nagsasala. Pwede naman kitang payagan ng church. Gusto mo. Pwede kitang payagan. Gusto mo yan. Pero pagdating sa pagkakaswalay, hindi ko tanggap yun. Masakit sa akin. Ang hirap. Yung kaya mo. Sorry, Jomar. Nakapag-desisyon na ako and I'm sorry and sana maintindihan mo. Sige, kung yan yung decision mo, bilang naman ikaw yung babae, actually, napakaswerte mo kasi sa dami ng girlfriend mo, ikaw ang pinili ko. Sige. Maiwan ka na. Hindi ko tanggap. Napalaya si Jezabel nang tinapos na niya ang kanilang relasyon. Sa kabilang banda, sa bahay ni na July. Dad! Dad, may sasabihin po ako sa'yo, Dad. Gusto ko po sana humingi ng tawad po sa inyo, Dad, kasi lagi po ako napasinungaling sa inyo at baka po hindi niyo po napapansin na wala po yung mga pera niyo. Kinukuha ko po yun para po makabili ng mga gamit at para po makasabay sa uso. Sorry, Dad, sana po mapatawad niyo po ako. Alam mo na, sinabi mo niya, alam ko nawawala ang pera ko sa pagtalo ko sa gadget ko. Pero naimik lang. Pero sa ganyan na pasalamat naman at na-realize mo ang iyong ginagawa. Hindi na kita pagagalitan, anak. Pero sabihin ko sa iyo, sana patuloy-tuloy ka sa ginagawa mo niya. At huwag kang babalik sa iyong dating ginagawa. Opo, Dad. Thank you po, Dad. Okay, so bukas, saan ko? Bukas hanggang pakailanman. Wala nang mawawala kung pira ka sa wallet ko, ha? Opo, Dad. Hingi na lang po ako. Okay, sige, maganda yan. Naayos ang relasyon ng mag-ama at mas naging masunurin na si July sa mga sinasabi ng papa niya. Ngunit pagkatapos ng ilang buwan, Paul, ba't yan? Bakit ka pala yan? Bakit ka naman nanonood? Nakita ko eh, nakagano. Di ba, friend? Sinurrender mo na yan. Oo, sinurrender ko na. Wala akong pakialam. Kasi sinurrender ko talaga. Ano ba yung kasama ko? Saan ka na, friend? Parang dito na. Oh, July. Hi. Ang kaibigan natin, bumalik na naman sa dati. Nanonood na naman siya ng K-drama at saka Miles Life. Siguro lagi na lang natin siya ipag-pray. Sabihin na lang natin sa Pastora. Pag-pray natin siya araw-araw. Siguro ngayon hindi pa niya kayang bitawan. Ay po na alam ko naman na soon kaya niya ilan to yung mga bagay-bagay na yung nakaka-please kay God. Pwede lang natin siya. pinatawag ng kanilang pastora si Glenmar para kausapin. Bukas yan, pasok ka.
church ko kasi, sinabi sa akin ng mga friends mo na bumabalik ka daw sa dati mong ginagawa. Nanonood ka ulit ng hindi dapat na videos na pinapanood mo. At yun, hindi mo sila pinapansin. Kung sila nagsasabi sa iyo na hindi mo dapat ginagawa yan, patuloy ka pa rin na nagdadahilan. So, okay yun? So, yun. Hindi ko mapigil lang sa sarili ko na nung una lang kala ko kaya ko. Pero nagsimula lang ako sa kunti-kunti lang hanggang sa naging minuto na oras sa araw-araw at gabi-gabi. Kaya hindi nang gusto ko na dapat matagal sa akin kasi talagang nagpapalayo sa akin sa Panginoon. Nipisihan mo naman na yan noon, di ba? Ngayon, ganun talaga gumawa ang kaaway. Nung time na nag-decide ka, na iwan mo na yung dati mong buhay noon, ang kaaway hindi yun napapagod. Araw at gabi kasi yan para gumawa ng paraan para ikaw ay may balik. Alam mo, ang kaaway, siya yung magnanakaw. Na gusto niyang nakawin yung napakagandang sinimulan ng Diyos sa buhay mo. Ang kaaway si Satan, he comes to steal. Pumarito siya para magnakawan ka, para sirain ka, at para patayin ka. Patayin ulit patayin yung binuhay na ng Diyos sa'yo. No, patayin yung magandang relasyon mo sa Diyos. Kaya nangyayari yung mga bagay na yan. Pero kailangan, alam mo ba, ang totoong pagsisisi, kailangan meron kang pagbabago ng kaisipan. Kung talagang pinagsisihan mo yung kasalanan mo na yan, dapat yung kaisipan mo ngayon, babaguhin mo yung gawin mo. Parang ganito kasi yun, pumupunta ka sa direksyon na ganito, na kung saan nag-lead sa'yo sa death. Okay, sabihin na natin, doon ang papunta mo. Patungo ka doon, at yun ang direksyon na yun, patungo yun sa death, sa kamatayan mo. At ngayon, dahil nagsisi ka na doon sa maling mga ginagawa mo na patungo kamatayan, ngayon magto-turn around ka. Okay, tayo ka ng Glenmar. Okay, harapin mo doon. Ayan. So nakaharap ka ngayon dyan, papuntang kamatayan yung mga dati mong gawin. Nung hindi mo pa kinikilala ang boses ng Diyos, hindi mo pa kinikilala yung kanyang will para sa buhay mo, pero ngayon nagsisi ka na. So, humarap ka na kay Lord. Ayan, humarap ka kay Lord. At ngayon, babaguhin mo na. Hindi na yung dating gawin mo noon, pero mayroon kang ibang gagawin ngayon. Dahil humarap ka kay Lord, ang goal mo ngayon is para lumapit sa Kanya. At paano mo gagawin yun? Kailangan i-desisyon mo sa sarili mo na aayawan mo na, desisyon mo sa isipan mo, na aayawan mo na yung mga dating ginagawa mo, at every time na ikaw ay natitempt ng kaaway para gawin ulit yun, ang gagawin mo manalangin. Ang una mo namang gagawin manalangin. At isa pa, sasabihin mo yun doon sa nagdi-disciple sa'yo. Kailangan sinasabi mo na ikaw nag-i-struggle. Aminin mo sa kanya na ikaw nahihirapan mag-struggle ka sa mga area yun. At ipag-pray ka niya. At isa pa, imbis na ang pinapanood mo doon sa phone mo, yung mga malalaswa, yung mga K-drama na yun, hindi ko masyadong alam yan. Ay, gano'n yan. K-drama. No, imbis na yun yung mga pinapanood mo, ang panoorin mo yung mga nagbibigay sa iyo ng salita ng Diyos. Mga preaching, gano'n. At saka kailangan magbasa ka ng Bible mo. Isang napakalaking bagay na magbasa ka ng Bible. Siguro po ka napaka nahihirapan kasi nakatayo ko. Yun, kailangan magbasa ka ng Bible mo, ha? Imbis na ang ginagawa mo ay nanonood, dapat binabasa mo yung Bible mo. Yun yung siyang magta-transform sa iyong kaisipan. Babaguhin niya yung kaisipan mo, at imbis na ang naaalala mo at ginagawa mo yung dati mong gawin, yung gusto na ni God. Kasi nandoon sa Bible yung will ni God para sa buhay mo. Yun na yung magagawa mo. So yun, meron ka bang katanungan? At saka sabi niya sa salita niya, pag tayo ay nagkumpisa, sa English, no? If we confess our sins, sabi niya sa 1 John 1:9, He is faithful and just. Siya ay tapat at siya ay fair. No? He is faithful and just to forgive us. So, ibig sabihin, kapag natotoo ikaw ay kinumpisan mo ang iyong kasalanan, sasabihin mo sa Diyos na mali po yung ginagawa ko, kasalanan ito sa inyong harapan. If you confess your sins, He is faithful and just to forgive you. Papatawarin ka ng Panginoon. And He will cleanse you. Lilinisin ka niya sa lahat ng iyong mga karumihan.
at lahat ng iyong mga kasalanan. He will cleanse you from all unrighteousness. He will purify you. So yun. Kaya ngayon, it's your time na pag alis mo dito, mangusap. Kausapin mo ang Diyos. Thank you po, Pastor. Grabe na na-realize ko na talagang mali yung ginagawa ko. Gusto ko pa rin patuloy na kumapit sa bagay. Maraming salamat. Pagpuri sa Diyos, Claremar. Uwi ka ngayon, mangusap ka sa Diyos, humingi ka ng patawad sa Kanya. At mabuti mo yung iyong ginagawa. Okay? Grabe ang pagsisisi ni Glenmar, kaya kinausap niya si God at totoong nag-repent. Grabe pala yung pagmamahal sa akin, Lord. Maraming salamat kasi meron akong mga kaibigan na nagmamahal sa akin at nagbibigay ako. Meron akong pamilya na sinasabihan ako para lumapit pa rin kay Lord. Hindi na muling binalikan ni Glenmar ang panunood sa mga malalaswang panahon pagkatapos ng ilang buwan. Grabe, friend. Ano mo? Stress ako para kay Denmark kasi hindi na siya madami, di ba? Ang galing talaga ni Lord magpako ng tao. Grabe. Ang ganda na naman dito sa Burnham. Na lahat naman tayo maganda. Ay, hello. Ay, Brian. Ako sa Jason din. Ano muna kayo, ha? Sige. Ay, sige.
Chilans. Yun ang sakit sa pakiramdam. Baka naman may pag-asa pa ako sa'yo. Baka pwede pa tayong ipagbalikan. Masakit kasi sa akin. Jomar, sorry kasi nakapag-decision na ako na ulit ko na tumaling relasyon na to. Yung naging relasyon natin. And ganito na lang, pagpapray na lang kita and I hope na makikita mo at makikilala mo si God na mararamdaman mo yung tunay na pagmamahal. And I know that mahala po yung taong para sa'yo and yun, ate, pagpapray kita. Talagang hindi na mababago yung pagmamahal ay talagang hindi na mababago yung pagtingin mo sa akin. Talagang gusto mo na magpagwalay. Nawag yung mahanap ka ng tamang lalaki at ipapatuloy mo pananalig mo sa Diyos. Mag-ingat lang. Lagi mo, pag hindi ka lang sa akin, huwag ka lang. Yun. Salamat din sa mga iniwan mong alaala sa akin. Ngayon. Sige, bye. Patuloy maging faithful ang magkakaibigan at tuloy-tuloy silang nagpupunta sa church. Isang araw, habang papunta sila sa youth quest, Kaya, uy, friend! Hi, Tia. Hi, Kim. Parang, bakit kay aga-aga? Para kayong mga may fan. Anong ginagawa niyo doon? Anong ginagawa niyo? Wala ba kayong pupuntahan ngayon? Alam niyo, meron sana kami i-invite sa'yo na hindi talaga pagsisiyan. Kasi, ano yun? Gusto namin kami i-invite doon sana sa youth quest namin doon sa church. Oo, may Oo, mas masaya pa sa pinupuntahan nyo. Oo, may pagkain doon. Maraming pagkain. Masaya? Masaya. Hindi mo mai-imagine na saya. Kitang-kita naman sa inyong mga mukha at saka yung reaction nyo na talagang ang daming problema. Siguro, nag-aaway yung mga family nyo. Pero doon, makikita natin yung tunay na pagmamahal. Baka masunog kami. Kasi lahat ng welcome doon kasi yun na yung noon din talagang parang ayaw namin pero yun na ngayon gusto namin i-invite kasi galing din kami sa ganyan na gusto namin parang susunod kami parang yun na hindi kami karapat dapat doon pero gusto namin na talagang invite kayo kasi sayang yun. And doon talaga maayos ang broken family and you po. Hindi kasi ganito na kami. Tanggap na namin na malamig kami. Baka hindi kami nababagay doon. Baka wala na kaming pag-asa. Wala na kaming pag-asa. Hindi, ganyan din kami dati. Marami kaming kasalanan. Pero ini-invite namin kayo para pumunta tayo sa church at at may gusto kami ipakilala sa inyo, si Jesus. Oo, Sa kakawit mo. yeah. I'm sure you are. Yes, 100%. Legit. Punta na tayo. Sige, sige. Tara! Tara na, Julia. at lahat sila ay binigay ang buhay kay Lord at sinishare sa iba.
ang good news. Tignan na siya. May natutunan kayo sa ano,